Noong unang panahon sa gitna ng kaguluhan ng politika, takot ng mga tao at pananabik sa pagdating ng Mesiyas, ipinanganak ang tagapagligtas. Upang maunawaan natin ang tunay na diwa ng Pasko, balikan natin ang mga kwentong bumabalot sa kanyang kapanganakan. Bakit naglakbay sina Jose at Maria sa Bethlehem? Matapos ipahayag ng Roma ang utos ng pagpaparehistro, kinailangan ni Jose na bumalik sa Bethlehem, ang bayan ng kanyang mga ninuno. At kahit malapit ng manganak si Maria, wala silang pagpipilian. Ito ang batas at ito rin ang landas na tatahakin ng plano ng Diyos. Habang inihahanda ni Jose ang asno, si Maria na may humihinga ng malalim, pinipigilan ng pangamba. Alam nilang ang paglalakbay ay mahaba at mahirap, ngunit higit na mas malalim ang kanilang tiwala sa Diyos. May ilang historiador ang naniniwalang sila rin ay umalis upang umiwas sa tsismis at paninisi na dulot ng misteryosong pagdadalang tao ni Maria. Paano nagdadalang tao si Maria? Ano ba talaga ang nangyari? Ang mga tanong ay nagiging haka-haka at ang haka-haka ay nagiging paghuhusga. Sa isang lipunang mahigpit at konserbatibo, ang misteryosong pagbubuntis ni Maria ay tiningnan ng may pagdududa at pangungutya. Kaya't habang naglalakad sila palabas ng Nazareth, ramdam nila ang bigat ng mga salitang hindi sinasabi ng hayagan, pero malinaw na ipinaparamdam. Si Jose naman, tahimik na nagninilay-nilay sa kanyang responsibilidad. Hindi niya lubos na naunawaan ang lahat, ngunit naniniwala siya sa Diyos at naniniwala siya kay Maria. Sa gitna ng pagdududa ng mundo, isang bagay lamang ang malinaw sa kanila na ang sanggol na ito ay kaloob ng langit. Ang daan mula Nazareth hanggang Bethlehem ay hindi biro. Mahigit 100 kilometro sa desyerto, init ng araw, lamig ng gabi, at panganib ng mabangis na mga hayop. Habang naglalakad si Jose, kitang-kita ang pagod sa kanyang mga mata. Habang nakasakay si Maria sa asno, pinipigilan niya ang kirot at pagod. Ngunit kahit pagod, hindi sila nawala ng pag-asa. Ginabayan sila ng Diyos sa bawat hakbang. Pagdating nila sa Bethlehem, sinalubong sila ng masikip na mga kalye, naguunahang mga tao, at mga tuluyang puno ng mga naglalakbay para sa census. Maliit ang bayan, ngunit punong-puno ng pagod, ingay at kaguluhan. Sa isang sabsaban, ipinanganak ang hari ng mga hari. Hindi ito kakulangan ng plano ng Diyos, kundi patunay na ang kadakilaan ay nagmumula sa kababaang loob. Habang tinitingnan ni Maria ang sanggol, ang kanyang pagod ay napalitan ng kagalakan. Si Jose naman ay nakaramdam ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Walang mga trumpeta, walang ingranding selebrasyon. Tanging ang pag-ibig ng isang pamilya at ang presensya ng Diyos. Sa gabing iyon, ang langit ay bumaba sa lupa. Samantala sa palasyo, nabalot ng takot si Herodes
nang marinig ang tungkol sa isang haring ipinanganak. At sa kanyang takot ay nabuo ang isang malupit na plano. Isang plano na magdudulot ng lagim sa maraming pamilya. Naglabas siya ng isang malupit na utos, ipahanap at ipapatay ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na 2 taong gulang pababa. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang banal na pamilya. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing ang lahat, isang liwanag ang bumalot sa silid at isang anghel ang nagpakita kay Jose. Jose, anak ni David, gumising ka. Bumangon ka at dalhin mo si Maria at ang sanggol. Tumakas kayo patungong Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sa ipag-utos ko na ligtas na kayong makabalik. Agad bumangon si Jose at ginising si Maria. Sa gitna ng dilim, sa katahimikan ng gabi, mabilis nilang inimpake ang kanilang kaunting gamit. Hindi nila alam kung anong panganib ang naghihintay sa labas, ngunit alam nilang ang Diyos ay kasama nila. Sa pagtingin natin sa lahat ng ito, ang census, ang kahihiyan, ang kahirapan, ang panganib, at ang pagtatanggol ng Diyos, lalong malinaw na ang Pasko ay hindi tungkol sa kasaganahan, kundi sa pagdating ng pag-asa. Ang tunay na diwa ng Pasko ay si Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin.